Kapag hinanap mo ang kapanatagan mo sa tao, ay hindi ka magiging masaya. Dahil kahit sarili mong pamilya, hindi maibibigay ang kapanatagang hinahanap mo. Palagi ka pa rin may hahanapin at hahanapin sa kanila. Palaging kulang. At kahit sila, lagi kang makikitaan ng pagkukulang. Kaya kaysa maging masama ang loob mo sa ibang tao, lalo na sa mga taong malapit sa iyo, ano ang dapat mong gawin? Hanapin mo ang kapanatagan ng iyong puso sa Panginoon. Sa Kanya ka magpahinga. Siya ang ituring mong tahanan. At huwag mong kakalimutan na ang uuwian mo, hindi lang yung tirahan mo, kundi itong simbahan. Ito ang tahanan ng ating Ama. Ito ang tahanan ng lahat ng anak niya. At dito, makakatagpo rin tayo ng kapanatagan at kapahingahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati natin sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Siguro kung meron mang pinananabikan ng lahat ng tao, pagkatapos ng isang nakapapagod na maghapon, o pagkatapos ng mahabang panahon na pagkawalay sa pamilya, lahat naman tayo ay nananabik sa pag-uwi. Ang pag-uwi ay hindi lang naman pagbalik sa sariling tahanan o sariling bayan. Ang pag-uwi ay nangangahulugan ng pagpapahinga, ang pag-uwi ay nangangahulugan ng kapanatagan ng puso. Pero paano kung sa pag-uwi mo, imbis na ang madatnan mo ay kapanatagan ng puso, ang daratnan mo ay masasakit na salita galing sa iyong mga sariling kapamilya at mga itinuturing na kababayan. Bagamat hindi tiniyak sa Ebanghelyo kung si Jesus ba'y umuwi sa kanyang tahanan sa Nazaret o sa itinuturing niyang pangalawang tahanan sa Capernaum, ang punto'y kailangan niyang umuwi at deserve naman niya na makauwi dahil sa mga narinig nating nakaraang araw, sa mga narinig nating ebanghelyo, ay talagang parang pagod na pagod si Jesus sa dami ng kanyang mga ginawa para sa mga tao. Pero kagaya ng narinig natin sa ebanghelyo, imbis na tanggapin siya ng mainit ng kanyang mga kababayan at ng mga itinuturing niyang hindi na iba sa kanya, nasabihan pa siya ng nasisiraan siya ng bait. Naku, alam ninyo, ganyan talaga eh. Ang pinakamasakit sa lahat, yun bang mga ganitong salita, di mo maririnig sa ibang tao, maririnig mo sa mga taong malapit sa iyo. No? Ang sakit. Sa bang, imbis na makatagpo ka ng kapanatagan sa sarili mong bayan, sa sarili mong tahanan, para bang sasama pa loob mo. Kaya ano ang ipinapakita sa atin ni Jesus at ano ang sinasabi niya sa atin? Ang anak ng tao'y wala man lang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Sabi niya sa ibang bahagi ng ebanghelyo. Kaya hindi lang literal yun na wala siyang sariling bahay. Kundi wala siyang makita ng mga tao na talagang magbibigay sa kanya ng kapanatagan sa mundong ito. At yun yung totoo, na kahit sa mga mag-asawa, sinasabi ko pag kinakasal ko, huwag ninyong hanapin ang kapanatagan ninyo at ang ganap na kapahingahan sa kapwa-tao. Kahit sarili ninyong pamilya, kahit sarili ninyong kaibigan, at kahit pang iyong asawa, hindi ka mabibigyan ng sapat na pahinga.
Kung ang ibig sabihin ay kapanatagan, kung ang ibig sabihin ng pahinga ay kapanatagan, ito'y matatagpuan lamang natin sa Panginoon. Kaya nga si Jesus, kahit gaano siya kapagod, isisingit niya at paglalaanan niya ng oras ang panalangin. Sa gabi man nito, sa madaling araw, magdadasal siya. Bakit? Sapagkat ang kapanatagan ay matatagpuan lamang niya sa kanyang Ama. At sana ito din yung maisip natin, na kapag hinanap mo ang kapanatagan mo sa tao, ay hindi ka magiging masaya. Dahil kahit sarili mong pamilya, hindi maibibigay ang kapanatagang hinahanap mo. Palagi ka pa rin may hahanapin at hahanapin sa kanila. Palaging kulang. At kahit sila, lagi kang makikitaan ng pagkukulang. Kaya kaysa maging masama ang loob mo sa ibang tao, lalo na sa mga taong malapit sa iyo, ano ang dapat mong gawin? Hanapin mo ang kapanatagan ng iyong puso sa Panginoon. Sa Kanya ka magpahinga. Siya ang ituring mong tahanan. At huwag mong kakalimutan na ang uuwian mo, hindi lang yung tirahan mo, kundi itong simbahan. Ito ang tahanan ng ating Ama. Ito ang tahanan ng lahat ng anak niya. At dito, makakatagpo rin tayo ng kapanatagan at kapahingahan. Sana, kagaya ni San Sebastian, pinagdiriwang din natin ngayon si San Fabian, mga santo ng simbahan. Hindi nila hinanap yung kapanatagan ng kanilang puso sa kahit na sinong tao sa mundong ito. Kaya inialay nila ng taus-puso ang kanilang buhay para sa Panginoon. Kasi alam nila na ang kanilang puso ay mapapanatag lamang at mahihimlay sa piling ng ating Panginoon. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos. At ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.